The power of perspective. Pag sinabi pong perspective, it is your outlook or yung paningin mo. Hindi lang yung nakikita na physical, kundi yung how do you see a certain situation or how do you see the promises of God sa sitwasyon mo. Okay? Kasi maraming tao na kapag may problema, ang tingin nila problema, ang tingin nila opportunity. Iba-iba ang paningin ng tao, iba-iba ang outlook. Sabihin nyo nga po perspective. Sabihin nyo nga po outlook. Sa Tagalog, yung inyong paningin, yung inyong mas malalim pananaw, the vision. Okay? Ibig sabihin, isang bagay, lalong-lalo na kapag problema or pangako ng Diyos, kapag narinig natin, ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos is we can imagine. Sabihin nyo nga po, imagine. Di ba? Kaya nating magkaroon ng imahinasyon. Di ba? Tama po ba? Sino dito nag-imagine na siya ay mayamang-mayaman? Sa punto ng buhay niya, parang na-imagine niya, pag yumaman ako, tutulungan ko yung mga, di ba? Sino dito nag-imagine ng ganon? Parang konti lang. Yung iba nag-imagine, pag yumaman ako, lagot kayo, yung mga na Okay? So, ibig sabihin, may iba-ibang klaseng pananaw. Di ba? You yourselves imagine good things na mangyayari sa buhay ninyo. Tama po ba? At alam niyo po ba na napaka-importante sa Diyos yung inyong pananaw, yung inyong paningin, lalong-lalo na sa mga pangako na binibitawan niya sa buhay mo. Amen? Kailangan mong i-imagine because if you can imagine, ibig sabihin, it is possible. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Sabi nga dito sa tawag dito, sa title natin, The Power of Perspective, nakalagay ito, how what we see shapes what we say. Napaka-importante kung paano mo tinitignan ng isang bagay, ito ay nakakaapekto sa iyong pananalita. Di ba? Tama po ba? Minsan kapag wala kang pera, ang lalabas sa bibig mo, puro reklamo. Sa ibang tao naman, kapag nakikita nilang walang pera, lagi silang nagtatanong, anong gagawin ko para magkapera? Di ba? Pareho ng sitwasyon, pero magkaiba ang pananaw, magkaiba ang sinasabi. Tama po ba? At gusto ng Diyos, yung pananaw mo, ayusin natin. Kasi kapag naayos natin yung pananaw natin, maaayos natin yung sinasabi natin, at kapag naayos natin yung sinasabi natin, maayos din yung buhay natin at yung resulta. Amen po ba? Kasi doon lang magkakaroon ng transformation kung maayos ang pananaw natin. Maayos yung paningin natin. Amen? Now, let us read this Numbers chapter 13 verse 17 to 24. Ito po yung storya kung saan si Moises binigyan ng Diyos ng vision at sabi niya, Moises, gusto kong palayain mo ang mga Israelites sa kamay ng Egypt. At alam niyo po yung storya na yon, tama po ba? Si Moises pumunta doon sa hari ng Ehipto, nakiusap, ganito, at hindi pinayagan at naman nagpakita ng milagro ang Diyos. Okay, sa bawat plague, talagang it symbolize yung mga gods ng Egypt, pero ipinakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang katapatan. Na kapag sinabi ng Diyos, palalayain ko kayo, palalayain ko kayo. Kaya ginamit niya si Moises, pinalaya sila. At through the years, for 39 years, for almost 40 years, na sila ay nagtatravel papunta doon sa promised land. For 40 years, sila sila ay hinubog ng Diyos sa kanilang pananampalataya. Hinubog sila ng Diyos sa kanilang paningin, sa kanilang pananaw, para sila ay mag-mature, para sila ay mag-grow sa kanilang pananampalataya. At sa journey na yon, for almost 40 years, or actually 38 years to be exact,
ay nakita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Iba't ibang milagro. Kung sila ay walang makain, nagpapadala ang Diyos ng manna from heaven. Sila ay lalamigan, merong pillar of fire. Kung sila ay naiinitan, merong clouds na sumusunod sa kanila. Ganun kabuti ang Diyos. Lahat ng resources, lahat ng pangangailangan, ibinigay ng Diyos, hindi nagkulang ang Diyos. Kaya kapag may pangako, may ibinigay ang Diyos sa ating pangako, panghawakan natin kasi kailanman hindi nagsisinungaling at hindi kailanman nagkukulang ang Diyos. Kaya habang sila ay nagjo-journey papunta doon sa lupang pangako, parating na sila. Sabi ni Moises, kumuha tayo, kada tribo ng leader, kasi there are 12 tribes at kada tribo, ang gagawin ninyo, mag-i-espiya kayo doon sa lupang pangako. Kasi may sinabi sa atin ng Diyos, ito yung lupang pangako. Amen? At sabi ni Moises, tignan ninyo yung ipinangako sa atin na lupa ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos na ma-imagine nila magkaroon ng photographic memory na makita nila sa mga mata nila kung anong klaseng lupa ang meron na ibibigay ang Diyos para sa kanila. Amen? Minsan binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na makita mo yung future mo, yung napakagandang future mo. Kaya lang nagiging problema, nagkakaroon tayo ng problema sa pananaw natin. Hindi naman sira yung mata mo, 2020 naman yung vision mo. Kaya lang may problema sa pananaw natin kung paano natin tignan yung ibinibigay ng Diyos. And let us see kung paano nakita ng mga espiya, yung mga nag-espiya, para ano kaya itsura ng lupang pangako na yon. At nung pagkatapos na nakita nila, bumalik sila kay Moises, nag-report sila isa-isa. At dito natin mababasa kung paano nangyari. Paano nangyari yon? Numbers 13, verse 17 to 24. Basahin po natin. When Moses sent them to spy out the land of Canaan, he said to them, go up there into the Negev, then go up into the hill country. So inutusan ni Moises, so pumunta kayo doon. See what the land is like. Tignan ninyo kung ano itsura and whether the people who live in it are strong or weak. Whether they are few or many. Okay? So pinatitingnan, kasi ano ba, may tao ba? Kung marami ba? Yung mga taong ito, malalakas ba? Mahihina ba? How is the land in which they live? Is it good or bad? And how are the cities in which they live? Are they like open camps with fortifications? How is the land? Is it fat or lean? Are there trees in it or not? Make an effort then to get some of the fruit of the land. Now the time was the time of the first ripe grapes. So they went up and spied out the land from the wilderness of Zin as far as Rehob at Lebohanat. When they had gone up into the Negev, they came to Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak, were. Now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt. Then they came to the valley of Eshcol, and from there cut down a branch with a single cluster of grapes, and they carried it on a pole between the two men and with some of the pomegranates and the figs. That place was called the Valley of Eshcol because of the cluster which the son of Israel cut down from there. So ibig sabihin, pinapunta doon, sabi, tignan ninyo, mayaman ba yung lupa, mataba ba yung lupa, o tuyo? Okay? Nung panahon na yon, tag-ani. Magandang panahon, maganda tignan kung anong klaseng ani. Di ba, pag may ani, gusto mong tignan, wow, kung maganda ba yung mga prutas, maganda ba yung harvest. At tama-tama nung pumunta sila, nakita nila, ang ganda. May grapes, may iba't ibang prutas at pinitas nila at nakita nila. Okay? And then verse 25, when they returned from spying out the land at the end of 40 days, isipin mo, for almost 40 days, tagal nila doon para mag-spiya. Okay? Ang tawag doon, intelligence. Okay? Ganun yan eh. Yung gusto mo makita, lalong-lalo na, hindi mo na lupa yan, lupa ng kalaban yun, kalaban ninyo. They proceed to come to Moses and Aaron and to all the congregation of sons of Israel in the wilderness of Paran at Kadesh. They brought back word to them,
and all the congregation and showed them the fruit of the land. So after 40 days, after nila magspiya, bumalik sila. Nung bumalik sila, syempre, parang mga Pilipino, excited tayo. Anong chismis? Anong meron? Gusto nating marinig. Di ba? Pero ito hindi chismis kasi may dala silang pruweba, nakita nila. So excited ang lahat. Yung mga tao, mga kapwa tribo nila, bawat isa, makikinig sa kanila. Pati si Moises, makikinig doon sa report na sasabihin ng kanilang mga leader na pinadala doon para maging espiya. Thus they told him and said, "We went into the land where you sent us, and it certainly does flow with milk and honey. And this is its fruit." Sabi nga, totoo nga. Talagang overflowing. Flowing with milk and honey. Ibig sabihin, mayaman, mataba yung lupa. At ito, tignan nyo yung prutas. Napakalaki ng grapes. Siguro yung grapes nila kasi laki ng pakwan. Kasi ganun po yung ganun kalaki po. Noong time na yung grapes kasi natin ngayon, maliit na lang eh. Di ba? Nevertheless, the people who live in the land, kaya lang ito yung sabi nila, ang laki, ang ganda, ito yung prutas, so tignan nyo. Sabi ko yung tao, wow, ngayon lang kami nakita ng ganyang grapes ah. Laki. Kaya lang, ayun na. Sabihin nyo nga, kaya lang, ayan, diyan kayo magaling eh. Kaya lang, the people who live in the land are strong. And the cities are fortified and very large. And moreover, we saw the descendants of Anak there. Amalek is living in the land of Negev, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites are living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the side of the Jordan. Tinakot niya yung mga tao, yung mga actually, ito yung 10 espiya, yung 10 ito yung report nila. Ang report nila, una maganda. Di ba? Anong gusto nyo? Good news or bad news? Di ba? Una good news. So, eto, ang ganda. Kaya lang, ang lalakas nila. Yung mga taong nakatira doon, napakalaki, descendants of Anak. Pag sinabing descendants of Anak, descendants of giants. Malalaking tao. At yung kanilang mga walls, napakatatag, fortified, napakataas. Ibig sabihin, hindi nila kayang sakupin yun. Di ba? Pag nagkikwento pa naman, di ba, lalong Pilipino, minsan tayo, grabe, laki, talagang, talagang may minsan may special effects pa eh. Shoo! Pag nagkikwento eh. At minsan pag nagkikwento tayo, we try to imagine. And the people na mga hindi nakapunta doon, ini-imagine nila yung sinasabi ng espiya, ng leader nila. At hindi nila alam, yung kanilang report, yung bad report na yon, naglalagay na ng fear sa puso ng mga taong nakikinig doon sa kanila. Hindi pa nila nakikita, pero nagkakaroon na sila ng takot. Nakita naman nila yung prutas, napakalaki kasi dinala. Kaya lang habang kinikwento yung kalaban nila, nagkakaroon na ng takot. Merong mga malalaki, katulad ng Anak, merong mga Hittites, Jebusites, Amorites, Canaanites. Alam niyo po yung mga taong ito and the history, at mapapatunayan po ito sa history because ito po ay nakakuha po sila ng document regarding this sa mga taong ito. Yung mga taong unang nakatira doon sa Canaan, kasi ito po galing po ito sa anak ni parang sa apo ni Noah, si Canaan, na naging curse. Okay? At doon sila napunta at yun, kinuha nila yung lugar na yon. At yung mga tao na doon, kinamumuhian ng Diyos. Bakit? Because of the way they worship gods. These people are polytheistic. Ibig sabihin, maraming gods. Noong unang panahon kasi ganito ang tingin nila sa Diyos. Kapag marami ang Diyos mo, malakas ka. Kapag iisa lang ang Diyos mo, katulad natin na our God is one, parang, isa lang yung Diyos ninyo. Kawawa naman kayo, ang hina nyo. Ganun po ang thinking ng mga tao noon. Kasi kapag nanalangin ka dito sa isang Diyos, medyo busy siya. Hindi, dito na lang ako sa kabilang Diyos. Ganun sila, kaya sila maraming Diyos. Dito ako. Hindi ako sinagot hindi ako sinagutin. Dito ako sa Diyos. Ganun, marami silang Diyos. Kaya minsan yung mga Israelites, naiinggit, gusto rin nila maraming Diyos katulad noon.
Ganon yung klaseng kultura, ganon yung klase na religion meron itong mga Canaanites. At higit sa lahat, paano sila humingi ng pagpapala sa mga sa kanilang mga Diyos-Diyosan ay napakatindi. Kasi inaalay nila yung kanilang mga anak, mga bata, lalong-lalo na kapag magkakaroon ng gusto nila na kailangan umulan para maulanan yung kanilang crops at tumubo ng maayos. At nakakaranas sila ng tag-init na tipong wala talagang ulan, na which is papatay doon sa kanilang pananim. Kaya ang ginagawa nila, ibang klaseng worship na nakakasuklam sa mata ng tao at saka sa mata ng Diyos. Inaalay nila yung kanilang anak. At ito pang pinakamatindi sa lahat, they are doing sexual rights. Ibig sabihin, nagkakaroon ng parang sexual na practices, minsan grupo-grupo, ginagawa yung kanilang simbahan, punong-puno ng mga prostitutes. Ganun po, ginagawa nila yon. Bakit? Kasi pinoprovoke nila na ang Diyos nila magkaroon ng sexual activity. At yung ulan, yun yung parang orgasm ng gods nila. Ganon kalala ang pag-iisip ng mga tao noon. Kaya kinasusuklaman ng Diyos. Ganon kasama na wala silang pagpapahalaga sa mga tao. Kasi gusto lang nila na magkaroon ng makakain. Kaya gusto ng Diyos, you take over that land and wipe out these people. Kasi kung hindi, kayo ang papatayin ng mga taong ito. Naintindihan po ba? Kaya minsan pag binabasa niyo yung Bible, bakit ganun, Pastor? Parang ang sama naman ng Lord, pumapatay siya. Because you have to know the history. You have to know the thinking of those people back in the days. Hindi na katulad ngayon, it's very very civil na tayo. Diba? Very humane, may pagpapahalaga na tayo. Wala silang pagpapahalaga nun. Makita ka lang nila, iaalay ka nila. Wala kang ligtas. Ganon sila katindi. Okay? Kaya naman nakita ng mga espiya na, ganun klase itong mga tao. Kasi for 40 days, makikita mo na yung klaseng kultura ng tao, yung klase ng kanilang pamumuhay. At nagkaroon ng takot ang mga tao. Pero si Joshua at si Caleb, ito yung sinabi nila, then Caleb quieted the people before Moses. Kasi natakot, hindi natin kaya, anong gagawin? Wag na lang. Yung pa yung pinangako ni Lord, bakit ganun? Para namang mamamatay tayo dyan. Pumunta tayo niligtas niya tayo sa Egypt, pero mas malala itong pupuntahan natin. Nagkakagulo na kung ano na sinasabi ng mga tao. Isipin mo, thousands of people are hearing that and they're murmuring, they're saying negative things because of the report na kanilang narinig. Pero sabi ni Caleb, shut up! Manahimik kayo. We should by all means go up and take possessions of it, for we will surely overcome it. Sabi ni Caleb, manahimik kayo. Kailangan natin kunin at makuha natin yon. Kailangan natin pumunta doon at angkinin yon dahil sigurado ako magtatagumpay tayo. Amen? But the men who had gone up with him said, we were not able to go up against the people. Di natin kaya yung mga taong yun. For they are too strong for us. So they gave out to the sons of Israel bad report of the land which they had spied out, saying, the land through which we have gone in spying it out land is a land that devours its inhabitants. Sipin mo, yung lugar na yun talagang kinakain mismo, pati yung kanilang sarili nilang mga tao, sarili nilang buhay, naaalay. And all the people whom we saw it are men of great size, napakalaki. There also we saw the Nephilim, the sons of Anak, part of the Nephilim, and we became like grasshoppers in our own sight, and so we were in their sight. Sa sobrang laki ng kalaban nila, na magnify yung kalaban kung gaano sila kalaki, giants, mas malaki pa kay Shaquille O'Neal. Di ba? At ang tingin nila, para kaming mga grasshopper. Ano ba sa Tagalog ng grasshopper? Tipaklong, di ba? Minsan may tayo, anak ng tipaklong. Di ba? Hindi ka anak ng tipaklong. Anak ka ng Diyos. Siguro na nauso yung anak ng tipaklong, ito siguro yung alamat nun.
Dito. Kasi nakita nila yung sarili nila na para silang mga tipaklong. 12 espiya pinadala sa iisang land. Nakita nila yung prutas, pareho sila nakakita ng prutas. Pareho sila nakakita ng klase ng tao na malalakas at yung klase ng struktura na fortified. Pareho lahat sila nakita. Natikman pa siguro nila yung prutas. Pero pagdating, yung 10 bad report, yung 2 good report. Bakit kaya? It is because of perspective. One person sees an obstacle, another sees an opportunity. One sees defeat, another sees God's faithfulness. Anong nakikita mo, kapatid, sa future mo? Nakikita mo ba na talunan ka? Samantalang yung iba, maaring katulad ng sitwasyon mo, na walang-wala ka rin, ang nakikita nila, oportunidad. Ang nakikita nila, ito yung paraan para ipakita ng Diyos yung kanyang katapatan. Ano ang nakikita mo, kapatid, sa buhay mo? Magiging kagaya ka ba ng 10 na sasabihin nila na para kaming mga grasshopper, para kaming mga tipaklong? Do you see yourself na parang tipaklong? Minamaliit mo ba yung sarili mo? Minamaliit mo ba yung ibinigay na pagpapala sa iyo ng Diyos? Because that is His promise. God promises Israelites, ito yung inyong pangako, ito yung aking pangako na lupa, ito yung para sa inyo. May pangako ang Diyos sa buhay ninyo, kapatid. You have to claim it. You have to see it. Kailangan maayos yung pananaw natin. Pero habang tayo ay nagjo-journey sa buhay natin, marami tayo mga problema. Anong tingin mo sa mga problema? Tingin mo ba ito ay parang giants na natatalo sa'yo? Or do you see yourself as a conqueror na magtatagumpay ka? May Diyos ka, kapatid. At ang Diyos mo ay walang kapantay ng mga Diyos dito sa mundong ito. Amen? Because your God is the one who created everything in this earth. The difference is not the circumstance, it is the perspective. 12 spies saw the exact same land, same fruit, same city and giants. 10 brought back fear, 2 brought back faith. Your perspective shapes your words, and your words reveal your faith. Pareho lang tayo. Nandito lang tayo, nasa sa isang church tayo, pero paano nyo ba nakikita yung church natin? Paano nyo ba nakikita yung buhay nyo? Pamilya nyo? Nandito tayo sa isang syudad ng San Pedro, pero paano mo nakikita yung buhay mo, kapatid? Nakikita mo ba kagaya ng 10 na para silang mga tipaklong? Wala kaming boses dito, pastor. Wala kaming sinabi dito sa San Pedro. Maliit lang kami na pamilya. Ano man ang ibinigay sa iyo ng Diyos sa buhay mo, He will use it. And He will use it to bless you and to bless others. Huwag mong maliitin yung ibinibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Huwag niyong maliitin. Because for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kapag nakakita ka ng problema sa sitwasyon mo, circumstances mo, ano bang lumalabas sa bibig mo? Kung puro takot, kung puro reklamo, ibig sabihin, ang laman ng puso mo ay hindi magaganda. Pero kung ang lumalabas sa bibig mo ay puro mga salita ng Diyos, puro pangako, ibig sabihin, ang puso mo ay punong-puno ng pananampalataya. So ano ba yun, kapatid? Takot o pananampalataya ang nandiyan dyan sa puso mo? Malalaman mo yan sa tabas ng bibig mo. Amen? Malalaman mo yan kung paano ka magsalita. Mahirap yan, pastor. Mahirap yan, masyadong malaki yan. Ang dami ng pinagpala ng Diyos dito sa loob ng church natin. Ang dami ng pinalaya, ang dami ng pinagaling. Lahat ng katapatan na ginawa ng Diyos sa buhay mo, naranasan mo yung kabutihan niya, and heto ka na naman, natatakot ka. Hindi dapat, kapatid. Ang dami mong naranasan gaya ng Israelites for 30 plus years. Naranasan nila yung kabutihan ng Diyos, and yet they're still living in fear. Sayang ang buhay, kapatid. Kung mabubuhay ka lang sa takot. Amen? Sa mundong ito, you will make history. Mamili ka kung anong klaseng history ang iiwan mo dito sa mundo nito.
History na punong-puno ka ng takot o history na punong-puno ka ng faith na nagtatagumpay ka sa bawat sitwasyon. Amen? Choose faith. Sabihin mo nga sa katabi mo, choose faith. Kaya napaka-importante, your perspective, yung pananaw mo determines what you focus on. Siguraduhin mo kung ano yung nakikita mo ay yung katapatan ng Diyos. Kasi kapag ibang nakikita mo, yun yung focus mo. Kagaya ni David. David saw Goliath, everyone else saw a giant. David saw a giant too, but he also saw the Lord. Perspective as, how big is my God instead of how big is my problem. Katulad ni David, lahat sila, ang laki nga, sabi ng mga kasamahan niya, ni Haring Saul, yung mga sundalo niya, ang laki, hindi natin kaya, wala makakatalo. Ganoon rin naman si David, nakita niya rin, malaki din yun. Pero hindi lang yun ang nakita niya na mas malaki ang Diyos kesa sa problema na kinakaharap niya. Kaya ito ang sabi niya, you come to me with a sword and with a spear, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Amen? Gaano man kalaki ang iyong problema, declare the promises in the name of the Lord. Kasi magtatagumpay ka, kapatid, kasama mo ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos na meron ka. Amen po ba? Your perspective determines what you focus on. If you focus on magnifying yung problema, pinalalaki mo, ganito walang pera, maliit lang kami, mahirap lang kami, wala akong magagawa, hindi ako kilala, wala akong connection, wala akong ganito. You're focusing on emptiness. You're focusing on nothingness. Parang, asan ba yung binigay ng Diyos sa'yo? Yung hininga mo, yung buhay mo, yung skills mo, yung talent mo, yung mga nanay mo, yung mga taong nagmamahal sa'yo, yung pastor mo, yung leader mo. Ang daming ibinibigay ng Diyos sa atin na pwede tayong magpasalamat. Amen? Amen? Kailangan lang natin i-train tong utak natin. Minsan, sumasablay tong utak natin . Nakikita yung mga nakakatakot . Kaya hindi ako mahilig manood ng horror. Bakit ako manonood yan? Tatakutin ko sarili ko. Di ba? Pag napanood ko, tapos hindi na ako makakapunta sa CR, tatakot na ako. Dahil sa napanood, ba't ko tatakutin ang sarili ko? Di ba? Kayo, kung trip nyo horror, pero sa akin, kaya ako hindi ako nanonood because I don't want to instill fear. My heart, I choose to what I see will inspire me. Amen? Your words reveal your perspective. Gusto mong malaman kung ano yung tunay na pananaw mo, yung palingin mo sa isang bagay? Pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng bibig mo. Your words reveal your perspective. Death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18:21. Makapangyarihan niyang bibig mo, kapatid. Mangasar ka nga lang ng tao . Galit na yung tao sa'yo . Bakit? Because may power yan. Subukan mong gamitin yung bibig mo para magpala ng ibang tao, to say good things, to say beautiful things. I-bless mo siya ng mga salita na nag-a-uplift. Hindi yung pambobola, yung totoo. Sabihin mo. It will encourage, it will give life sa taong yun. Mai-inspire siya. Ganon din sa mga sitwasyon natin, kapatid. Speak life to your problem. Speak life to your situation. Huwag mo nga hayaan ang sitwasyon ang magdikta sa buhay mo. Amen? Let your faith dictate the situation para mabago ang sitwasyon mo. One negative perspective overshadowed every evidence of God's goodness. Isang negatibo lang na salita, alam mo ba yon? Matatakpan na lahat ng kabutihan hanggang sa hindi mo na makita. Para ka ng may katarata sa mata mo na hindi mo na makita. You are being blinded of God's goodness. Hindi mo nakikita yung mga mabubuting bagay. Bakit? Puro negative kasi lumalabas sa bibig mo. Isang negative nga lang . Hindi mo na makita. That's why yung ating pananalita, it matters. Why? Kasi kapag nagsasalita ka, naririnig mo din yan. Umiikot lang yan dito sa utak mo. Hanggang sa lumalim yan sa puso mo. At yun ang lalabas. Kaya ang sitwasyon mo, lagi na lang bagsak. Lagi na lang, bakit ako wala man lang mga victory sa buhay? Wala akong mga ite-testify na magagandang bagay. Lagi na lang talunan. Hindi totoo yan, kapatid. Lahat tayo dumadaan sa matinding problema. Iba-iba man ang problema, pero lahat tayo dumadaan sa problema. Pero pare-pareho tayong may Diyos na makapangyarihan.
Ang tanong, nasaan yung pananampalataya mo, kapatid? Doon tayo nagkakaiba kung paano ka nananampalataya. Pananampalataya is believing and trusting. Amen? Magtiwala tayo sa Diyos. Fear speaks the language of impossibility. Faith speaks differently. Because kapag puro takot ang lumalabas sa bibig mo, sinasabi mo sa Diyos mo na pinaglilingkuran mo, na pinaniniwalaan mo, na parang imposible yan, Lord. Every complaint, every fear na tinatanim mo sa buhay mo, para mong sinasabi na, Lord, imposible yan, hindi mangyayari. Pero ipapaalalahanin ka ng Diyos, kailan ba ako hindi nagkulang sa'yo? Pinagaling kita sa sakit mong hindi mo kayang pagalingin. Binigyan kita ng mga resources na hindi mo kayang bayaran. Binigyan kita ng buhay, ng kalakasan. Ano pa ba ang hindi mo nakikita sa buhay mo, sa mga kabutihan na ginagawa niya? Speak faith, kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, speak faith. And another thing is, wrong perspective produces defeat before the battle begins. Minsan hindi pa nangyayari yung totoong battle pero dahil mali ang pananaw mo, pag mali ang pananaw mo, mali rin yung pananalita mo, hindi pa nag-uumpisa yung totoong laban, alam mo kapatid, talo ka na. Kaya kailangan nating i-renew yung mind natin. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Kailangan yung isip natin mabago, mapuno ito ng prinsipyo at ng salita ng Diyos na pangahawakan natin every time naaharap ka at may sakit ka, sasabihin mo, by His stripes I am healed. Di ba? And never forget the benefits. Praise Him all the time. Kailangan may pinangahawakan kang salita ng Diyos kasi kapag wala kang alam, kapatid, anong pangahawakan mo? Kakascroll mo sa social media, lahat ng bad news, lahat ng klase ng basura, yun ang pinapasok mo sa isip mo. At yun ang pinasok mo sa isip mo, yun ang sasabihin mo. Kaya pag ikaw may problema kang pansarili, anong sasabihin mo? Yung mga in-scroll mo sa social media? Minsan kasi tayong Pilipino, we are, yung madali tayong ma-entertain. Kahit nga ang gobyerno natin, dine-entertain tayo eh. Dinidistract tayo sa mga realidad ng buhay talaga natin. But I'm telling to you that God is real. Totoo ang Diyos natin. Totoo ang Diyos na kayang magbago ng sitwasyon mo. Kaya kailangan natin matransform yung ating isip. Bakit? Because the world, the enemy, Satan, has many ways in influencing your mind. Marami siyang kaparaanan. Sa social media nga lang, sa cellphone mo nga lang, ang dami ng basura dyan. Kung hindi mo i-filter yan, kapatid, yung buhay mo makikita mo na minamalit mo na yung sarili mo. Kino-compare mo na yung sarili mo sa ibang tao. Buti pa siya, ganito. Buti pa siya, ganyan. Kailangan lang pala mag-subscribe sa online gambling. Sige, ako na rin. Baka mabago yung buhay ko. Diba? The enemy has many ways to influence you. Kaya alam niyo po, marami sa mga Israelites na ito na binasa natin, mga anak ng Diyos, halos gusto nilang gayahin yung ibang tao. Kasi nakikita nila, parang ang ganda sa paningin nila nung nangyayari sa buhay nila. Kaya kinokopya nila na hindi nila alam na mali na yun sa mata ng Diyos. Kaya mag-ingat tayo, kapatid, hindi dapat natin ginagaya ang mundo. Dapat tinitignan natin, binabasa natin ang salita ng Diyos, pinakikinggan natin ang salita ng Diyos araw-araw para yun ang magbago ng kaisipan. Kasi kapag nabago yung isip, mababago yung salita, mababago yung gawa, mababago yung buhay mo. Araw-araw yan. Hindi yan one-time event. It's always a daily surrender to the Word of God. Araw-araw po yun, kapatid. Kasi araw-araw din kumikilos ang kaaway sa buhay mo to pollute your mind ng mga maraming basura. Amen? That's why we need to hear the Word of God. Be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ma-renew yan. Di ba? Kung yung lisensya nga, nire-renew di ba? Kaka-renew ko lang ng lisensya. Pag tingin ko, 10 years? Saka ako magre-renew? Naisip ko, ano kaya itsura ko noon? 10 years bago ako mag-renew? Di ba? Ano pa bang mga nire-renew? Kung kayo nga, nire-renew nyo yung mga bagay, kailangan na natin i-renew yung business permit or kung ano man yung mga bagay. Bakit?
Kasi bago na eh. Na-expire, naluluma, nasisira. Yung mga pag-iisip natin, yung ating pananaw, nawawala tayo dun sa pangako ng Lord. Lumalabo. Kaya kailangan paglinawin ulit. We need to renew our mind. Amen? And speak the covenant, not the crisis. Speak, ano ba yung pangako, yung covenant ng Lord sa atin? Sabi ng Lord, He will multiply us exceedingly. Amen? Sa lahat ng area ng buhay natin, gusto ng Diyos na ikaw ay dumami. Amen po ba? Speak the covenant, not the crisis. Hindi yung puro crisis, puro problema. Eh sabi ng mga spy, they saw giants, fortified cities, difficult challenges. Trusted God, the conqueror, still trusting the exact same promise. Hindi nagbago kung ano yung sinabi noon ng Diyos. Yun pa rin ang pinagkakatiwalaan nila kahit iba yung nangyayari sa sitwasyon. Amen? Faith has a long memory. It remembers God's promises. Joshua and Caleb saw exactly what everyone else saw, but they believed God was greater. Give me this mountain. Kaya sabi ni Joshua, Joshua 14:2. Bigay mo sa akin to, Lord. Kung ipinangako mo, hindi ako ang kikilos para makuha yan. Magpapagamit ako, magiging instrumento ng Diyos dahil ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Amen? And faith does not deny the problems. Hindi sabihin, walang problema. Yung i-deny, mali yun. Hindi ko nasasabihin yun, bro, kasi sabi ni Pastor, wag ko daw sabihin yung problema. Hindi, okay lang. Wag mong i-deny na may problema. Okay lang. Magkaiba yung sinasabi mo yung problema kesa doon sa nagre-reklamo ka. To the point na minamaliit mo na yung tingin mo sa sarili mo. Okay? Faith does not deny the problem. Kailangan nga ng faith para labanan nga yung problema mo eh. Faith declares that God is greater than every problem. Anong problema mo ngayon, kapatid? Sino kaya mas malaki? Yung Diyos mo, yung problema mo? Di ba? Minsan kasi pinalalaki natin yung problema eh. Pastor, may problema ako eh. Sunod-sunod na yan. Mga 3 oras na ako nakaganyan sa kanya. Tapos nahawa na rin ako. Gusto ko na rin magreklamo sa buhay. Diba nakaranas ako niyan dati, yung nahinayaan ko na problema. Ang dami niyang problema. Mula sa opisina hanggang sa pag-uwi ng bahay dahil hinatid niya ako dun sa wala ako narinig kundi puro problema. Ang hirap ganito. Kasi lang siya, solo parent. Ganito. Nahawa ko sa kanya kasi may mga anak siya. Tapos ganun pa yung kanyang pananalita. Sabi ko, paano na lang ang buhay na ito? Pero naniniwala siya sa Lord. Di ba? Kaya kailangan yung paniniwala mo mag-match doon sa pamumuhay mo. Paano ka ba magsalita? Paano ka ba magtiwala sa Diyos? Para bang hindi kayang gawin ng Diyos yung mga imposibleng bagay. Don't limit God what He promised to you. Pag sinabi niya yan sa'yo, wala kang karapatan para limitahan ng Diyos. Amen? Let Him do it. Minsan pinangungunahan natin ng Diyos eh, hindi, nakikita ko, hindi ka totoo. Parang gano'n na sinasabi natin every time na nagre-reklamo. And always think of this, that God is greater. He is bigger than your problems. Amen? Because we live, for we walk by faith and not by sight. Naglalakad tayo sa pananampalataya, maaring yan yung nakikita mo ngayon, yung sitwasyon mo. Pero iba yung Diyos na kasama ko. Huwag mong hayaan yung nakikita mo, yun ang magdidikta sa buhay mo. Pastor, ito mahirap daw. Bagsak daw yung economy, ang taas ng mga gasolina, ang taas ng bilihin. Ito na lang ako, hindi na lang ako kikilos, dito na lang ako, magka-cry na lang ako sa kwarto ko. Ganun kapatid, laban kung laban. Amen ba? Fight it with faith. Lumabang ka ng may pananampalataya. Amen? Ito ang pinagkaiba natin sa mundo. Ang mga tao, binabase nila yung buhay nila doon sa sitwasyon, sa nakikita nila. Pero ang mga Kristiyano, ang mga tunay na Kristiyano, nakabase ang buhay natin sa salita ng Diyos. Hindi natin pa nakikita yung mga bagay na pangako ng Diyos, pero alam natin darating. Alam natin mangyayari.
Amen? Amen? Mangyayari. Kailangan mo lang manampalataya, huwag ka lang mapagod, kapatid, na manampalataya. Amen? Choose God's perspective daily. Kailangan mong piliin yung pananaw ng Diyos. Kasi ito yung pananaw ng Diyos sa atin eh. Kaya binabago niya, gusto niya i-renew yung mind natin because the voice of fear is driven by the majority. Israel listened to the 10 spies. Assumption, truth is determined by numbers. Kasi ganito, lalong-lalo na mga Pilipino, kung sino yung majority, yun ang pinaniniwalaan natin eh. Diba? Marami sila. Siguro nga, totoo nga. Sa pananampalataya sa salita ng Diyos, walang majority, walang minority. Kasi ang salita ng Diyos, it can stand alone as a truth. Hindi yan kayang gibain kahit 10 tao pa sila nagsama-sama at iisa ka lang. Sabihin ng mga 10, hindi totoo yan, hindi mangyayari. Itong mangyayari, may problema. Pero ikaw, you stood on your ground. Naniniwala ka, hindi, gagawin ng Diyos. Pagagalingin niya ako, kahit anong mangyari, pagagalingin niya ako. Diba? Kahit sabi ng iba, labo na yan. Diba? Kahit pasabihin ng mga expert ng mga doktor, sis, wala na yan. Magpaalam ka na. Diba? Kahit ano pang sabihin ng mga tao, hindi mangyayari yun. Kung alam mong pagagalingin ka ng Diyos, pagagalingin ka ng Diyos. Pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka. Huwag kang bumitaw sa pangako niya. Amen? The voice of faith driven by faithful minority, Joshua and Caleb, and assumption, God often works through the minority. Our goal is not positive thinking. Our goal is biblical thinking. We don't merely speak encouraging words. We speak God's word. Hindi lang puro tayo kaya mo yan. Positive lang tayo, sis. Hindi lang puro, okay lang yung may ganun. Kaya lang, panghawakan mo, ano yung pangako ng Lord sa'yo? Kaya kailangan may alam ka ng salita ng Diyos na panghawakan mo sa araw-araw. Lord, sabi mo sa iyong salita, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Panghahawakan ko yun, Lord. Iwan man ako ng mga tao dito, yung mga pinagkakatiwalaan ko, kahit tinatry doon nila o kahit iniiwan nila ako, basta Lord, andyan ka. Mas importante ka kaysa sa mga to. Amen, dapat may ganun ka. Tawag doon, may prinsipyo ka, kapatid. Kaya lang minsan Pilipino, hindi mo naman ikayayaman yung prinsipyo mo eh. Di ba? Minsan ganun tayo, pinagpapalit natin. Kaya mag-ingat tayo, kapatid. You have to stand in the principles of God. Paniwalaan mo, doon mo makikita yung kanyang katapatan. Amen? Doon mo makikita yung kabutihan ng Diyos. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways, declares the Lord. Isaiah 55:8-9. Sabi niya sa atin, anak, yung pag-iisip mo, hindi yan katulad ng pag-iisip ko. Okay? Yung pamamaraan mo, hindi yan katulad sa akin. Iba ako kumilos. Amen? Iba kumilos si Lord. Amen? In conclusion, kaninong report ang paniniwalaan mo? Choose to believe God's report. See through the eyes of faith and speak the language of faith. Kailangan paniwalaan mo yung report, yung magandang report ng Lord. Pangako niya. Ano ba yung pangako niya sa atin? Genesis 17:2. Sinabi niya kay Abraham, if you will walk and if you will serve me and walk blamelessly, I will multiply you exceedingly. Kailangan lang, kapatid, maglingkod ka sa Lord. Maging tapat ka sa paglilingkod. You walk blamelessly. You serve Him. Hindi yung kung kailan tayo maglilingkod sa wala muna, ayoko muna, pagod ako, pastor. Napanghihinaan ako ng loob. Hindi, kapatid. Kailangan magpatuloy ka kasi sabi ng Lord, sabi niyo nga po, if you will serve me and walk blamelessly and I will multiply you exceedingly. Yun ang pangako ng Diyos sa atin eh. Pararamihin niya, gusto niya pagpalain ka, gusto niya itaas yung antas ng buhay mo. Gusto niya na ikaw ay maging abundant.
Dumami yung pagpapala, hindi para magyabang, hindi. Para marami kang tulungan at pagpalaing ibang tao sa pamamagitan ng buhay mo. That's why God is counting on you to serve Him and to walk blamelessly. Huwag kang lalayo sa kanyang salita. Huwag kang gagawa ng kasalanan, kapatid. Huwag kang gagawa na ikagagalit ng puso ng Diyos. Kasi ang Diyos, gusto niya lagi kang pagpalain. Gusto niya lagi kang malapit sa Kanya. Amen? That's why we need to choose to believe the report of the Lord. Your perspective influences your word. Your words reveal your faith. And faith in God's promises leads to courage and obedience. Kaya piliin natin po na maniwala sa sinasabi ng Diyos. Who has believed our report and to whom has the arm of the Lord been revealed? Amen? Sino paniniwalaan mo? Yung report ni Satanas, yung report ng kaaway, yung report ng kapitbahay mo, yung sinasabi ng opinyon ng mga tao sa'yo na pangit ka, wala kang magagawa, wala kang pera? Hindi totoo yun, kapatid, kasi nungalingan na galing sa kaaway yun. Amen? Ako na magsasabi sa iyo, gwapo ka, napakaganda mo, napakayaman mo. Hindi mo lang nakikita kasi nakatingin ka lagi niya sa wallet mong walang laman. Tignan mo yung resources ng Diyos. Siya'y lumikha ng mundong ito. Yung pangangailangan mo, nililimitahan mo lang sa pera. Ang Diyos. You cannot outgive God. You cannot outlimit Him. God is overflowing sa mga pagpapala na gusto niyang ibigay sa iyo. Ang tanong, handa ba? Handa ba yung mga sisidlan natin? Amen? Handa ba yung buhay natin? Ito yung importante, yung puso mo, kapatid. Yung puso mo. Amen? And as we end, what you continually shapes, what you continually say, and what you continually say reveals whether your heart is trusting your circumstances or trusting God. Ano ba yung palaging nangyayari sa buhay mo? Ano ba yung palagi mong sinasabi? Kasi yan ang mag-shape sa buhay mo. Kaya ingatan natin yung bibig as much as possible nga. Mag-fasting ka sa sabi mo ng negative things eh. Mula ngayon, hindi na ako magsasalita ng mga pangit na salita kasi ang dami ko na-offend na tao. Di ba? Speak life. Speak blessing. Amen? Naiinis ka sa asawa mo. Naiinis ka sa anak mo. Naiinis ka sa kapatid mo. Naiinis ka sa kapitbahay mo. Di ba? O anong dapat natin sabihin? Alam mo yung ugali mo. Wala ka ng pagbabago, lagi ka nalang ganyan. Alam mo, mahal na mahal ka ni Lord. Siguro hindi pa tapos si Lord sa'yo, no? Pailalim kang manay, no? Alam mo kapatid, God bless you. Choose to speak positive. Choose to speak godly things. Amen? Kasi likas sa atin manlait, likas sa atin magreklamo. Diba? Matabil yung dila natin eh. Diba? Kaya minsan nagkakaaway-away tayo dito. Nagkakaaway-away tayo, inaaway natin ibang tao. Kaya minsan hindi nila nararamdaman na mahal natin si Lord eh. Kasi tayo mismo nangaaway ng ibang tao. Huwag ganun kapatid. Hindi maniniwala yung mga tao sa paligid natin kung tayo mismo ay hindi maganda yung sinasabi natin sa bawat isa. Amen? Kaya ano bang tingin mo sa mga tao dito sa paligid natin? Ano bang pananaw mo sa pangako ng Diyos? Natural na lalabas yan sa puso mo, sa bibig mo yung mga magagandang sinasabi ng Diyos. Kaya nga sabi dito, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord. Psalm 19 verse 14. Surrender mo sa Lord yung bibig mo. Diba? Surrender mo yung pananaw mo, yung mali mong pananaw sa tao, sa sitwasyon. Minsan, galit na yung nararamdaman mo. Surrender mo sa Lord. Maganda sa Lord, nagpapatawad. Pero kailangan kang gawin. You have to renew it. Okay? Para ma-transform yung mind natin. Amen? Shall we all stand?